Hello guys, good morning no. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. May re-reaction na lang tayo guys no tungkol po dito sa pag-file po ng CIDG PNP no ng sedition ay Enrique Clemente guys no, aka Dado no. Tuloy-tuloy guys na panghihikayat na itong Dado na to no kasi vloggers po ito guys no. So vloggers po ito guys. Pinopost niya po sa kanyang YouTube channel yung mga anti-government sentiments niya guys no. Na naghihikayat at nag-uudyok no sa mga kapulisan na isurrender na nila yung ang kanilang mga armas guys no at lusubin no yung Malacanang guys no para i-overthrow yung gobyerno guys no. So sa wakas sinampahan na ni General Torre no ng inciting of sedition guys itong si Dado. Former ano pala ito guys military guys no. Dahil guys sa pag-file ng kaso guys no, hinaharap ngayon ni Dado guys yung complaint for violation ng Article 142 ng Revised Penal Code or inciting to sedition in relation to Republic Act number 10175 also known as Cybercrime Act. So according kay General Torre guys no, nung nandoon pa siya sa Davao no at pinaghahanap nila si Pastor Kibuloy, isa to si Dado guys no na nanawagan guys na sa ating mga kapulisan guys na isuko na no yung mga baril nila at tulungan siya na naibagsak ang gobyerno guys no. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung suporta nito ni Dado guys no. At napakalakas ng loob ni Dado no na gumawa ng mga ganyan guys no kasi sabi nila may sakit daw sa pag-iisip guys no kasi hindi naman kasi gagawin yan ng pangkaraniwang tao guys di ba kasi syempre pag pangkaraniwang tao ka guys at kahit may konting kaalaman ka sa batas alam mo yung limitasyon mo di ba hindi mo papabagsakin yung gobyerno kasi nga hindi ka mananawagan no napabagsakin yung gobyerno kasi nga ano yan may kaso yan guys sedition yan guys di ba parang ang nangyayari is kalabang ka na dyan ng batas or kalabang ka na ng government. Kagaya ng ginagawa ni Dado guys no sa mga YouTube channel na guys kasi marami ata itong YouTube channel no pinupush niya doon yung sentimiento niya guys no at ang tapang-tapang pa niya guys no na lulusubin daw yung Malacanang, yung Krame at may grupo ata ito sila na tinatawag na FCJ ba yun or something na ganun guys no at hindi ko alam kung fake news guys yung sinasabi niya pero sinasabi niya napakarami na daw nila no na lang ata sila daw guys no ito yung sinasabi niya lagi sa mga vlog niya na nag-aantay lang ng go signal no hindi natin alam kung saan go signal lang binabanggit niya guys no pero go signal na lang daw guys yung mga junior officer daw guys magre-ready na ilusubin yung Malacanang no yun po ang lagi niyang sinasabi at nananawagan siya na sumurrender na yung mga kapulisan ganyan para hindi na dumanak ang dugo. Ganyan yung mga binabanggit niya. Pero ewan ko kung pinaniniwalaan to ng mga kapulisan natin guys. No? Siyempre may intelligence community naman guys. No? At nalalaman naman nila yung galaw ng mga grupo no? Na gumagawa ng mga ganyan. Pero balik tayo guys doon sa final ni General Torre guys. No? Ito yung sedition. Ito pala yung doon pa sa Davao. No? Kung saan itong si Dado nananawagan guys na imbis na tulungan yung gobyerno nanawagan pa na sumurrender yung mga tao ng mga pulis no isurrender nila yung mga firearms nila at wag nang sundin si General Torre guys no so ibig sabihin labagin yung kautusan ni General Torre para hulihin si Kibuloy na kung saan may kaso no during that time. So, gaya ng sinabi ko guys, no, hindi naman masama guys mag-express ng mga saloobin natin na guys na pero dapat may limitation din tayo guys, no. Kung alam natin na bawal na, no, wag na po nating pagpatuloy no guys, no. At ang balita po natin guys nagtatago daw tong Dado na to na hindi na mahagilap. So, kung ano man po ang kahinatan ng kaso guys, dapat ma-serve pa rin yung manaig pa rin guys yung justice guys no at kung ano man ang ginagawa ng taong ito dapat managot siya sa batas guys no para hindi na siya gayahin guys no nung iba pa na may kagustuhan din na mag-take over sa government guys no kasi syempre itong tao na to siguro guys no mayroong sumusuporta at may nagpopondo no kaya ganoon na lang kalakas ang loob nila. So yun lang guys no, kung ano ang tingin nyo dito sa topic na to guys is paki-comment lang sa my comment section nyo guys no.
At ginagawa po natin ito guys para tulong na rin natin sa gobyerno at doon sa mga pro Marcos no at loyalista eh di tayo madala ng mga fake news no guys no. So mayroon man tayong batayan guys kung ano ang mga pinagsasabi natin dito. So hanggang doon na lang guys, abangan nyo na lang po ako sa aking susunod na video. God bless po sa lahat. Salamat.